Joining us now is Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, a member of the National Unity Party. Good morning, Kong. Good morning po at good morning sa lahat ng televiewers at sa lahat ng nanonood. Alright, Kong, thank you for joining us again. No? Tama ba yung report? Medyo divided daw po kayo regarding the impeachment of the Vice President? Well, ganyan naman po lagi sa una. As a matter of fact, wala naman pong never the NUP nagdikta sa amin kung ano yung boboto po namin. Not only in impeachment, but in all other House bill na gusto namin, conscience vote po lagi. At ang instruction lang po, basta bumoto what is right and what is just. And it will depend on our conscience vote. Yun lamang po. Kaya I still believe, and I think even other, I'm not speaking in behalf of the NUP or in behalf of other party, pero I believe po na ang mga congressman naman ay boboto ayon sa tingin nila ay tama at makatarungan. Sir, iba-iba no yung reports ng mga nandito sa NUP, medyo dun sa optics, no, what could this say for this for your block? Hindi po, I think it was already clarified by DS Puno regarding po dyan sa statement niya na ang NUP ay boboto based on the conscience vote or what is right and what is just. At lagi naman po, even nung first impeachment, yun naman din po ang nangyari. Wala pong official stand o never kaming pinuwersa ng NUP, ng partido para bumoto sa kagustuhan ng isang partido. Lahat po kami ay sinabihan naman na bumoto kayo ayon sa tingin nyo tama, makatarungan, at sa tingin nyo ay naaayon sa konsensya ninyo. Yun naman po lagi ang stand ng partido ng NUP. Pero kung may balita na po ba kayo with regards to kung umabot po to ang impeachment complaint sa plenary vote, kung may numero po bang enough to transmit to the Senate? I think so. Meron pong numero yan. 105 yata yung magic number sa narinig ko because of the... Opo, 105. Tingin ko kayang-kayang ma-achieve yan pagdating sa... Kasi po pagdating naman sa Justice Committee, kapag napatunayan na mayroong forms and substance naman yan, natural, hihimayin na yan at makikita naman po ng mga ibang congressman, lalo na po yung mga baguhan pa, makikita nila yung evidence na ilalatag. At kung sa tingin po nila ay tama yung ebidensya at dapat ma-impeach, definitely, yung mga miyembro po ng Kongreso ay boboto sa tingin nila ay tama at makatarungan. Kung have you seen the impeachment complaints? If so, kung ano sa tingin nyo sa apat ang pinakamalakas? To be honest po, ang nabasa ko lang yung unang tatlo. Yung huli po, hindi ko pa nababasa. Wala pa kaming kopya. At yan naman po lalatag sa amin pagdating sa... Kung nawawala po kayo? Sa plenary. Okay. At tingin ko ang malakas dyan. Yes, hello. One is yung nagbanta po siya. Kung nawawala po kayo, yung signal ata ng Wi-Fi. Ay, sorry. Ang malakas po siguro dyan yung nagbanta siya. Yan, narinig po ako. Yes, Yes, Kong. yes. Go ahead. Yeah, okay na po. Ayan. Sa tingin ko po, malakas naman halos lahat yung mga naunang tatlo. Yung pang-apat, hindi ko pa po nakikita. Kasi as far as I'm concerned, kung matatandaan niyo po sa Blue Ribbon, kami din naman po yung nag-hearing doon, tsaka yung sa Quadcom, nakita ko po yung ibang ebidensya, lalo na yung medyo nag-meltdown siya. Tsaka in regards doon sa confidential fund, siguro naman po everybody will believe na walang Mary Grace Piatos. Alam ko po, pati yung pangalan ni Atty. Shell Jokno, nandun sa confidential pa niya. So tingin ko po yun yung medyo malakas dahil kitang-kita yung mga ebidensya. Pero it will depend pa rin po kung paano ihimayin ng Justice Committee by next week. Tingin ko, kasi yung Monday to Wednesday, syempre titingnan po muna yung forms and substance niyan. And then after that, pag meron naman na pagbotohan na pwede ng baka mahimay na po yung mga evidence at yung article of impeachment. 4 po yan. At sa tingin ko naman na positive naman Okay. Tingin ko po papasa naman sa Justice Committee at mapupunta ng plenary. Sir, medyo maiba lang tayo. Ano yung personal take nyo doon sa naging allegations ng kickbacks dun sa public officials, including si President Marcos, made by the 18 former soldiers daw?
Hello, sir. Naghahang ating signal ni Congressman Kong. Oh, may technical difficulties ata tayo. Ayan, yan. Yung mga Marines, are we talking of the Marines? Yung, Yes, yes. o ba yung Kong, yung signal niyo po, mamamalabo Kong, sayang sinasabi niyo. tama ba? Yes. Hello, Kong? Teka po. Alright, medyo nga mahina yung signal siguro ng Wi-Fi ni Kong. We'll try to fix that, but for the meantime, thank you for your time, Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano.